Ayan, purihin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Isang magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Morning. Inanyahan ko po ang lahat na magstayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. At atin pong basahin ang 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Yan po ang ating mapapakinggan. Subalit tanggihan mo ang masama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling mo at tayo po ay manalangin. Patakilan namin Ama ng mapangyarihan sa lahat na nandiyan ako ngayon sa taas ng mga langit. Mula mong banal kami ay nagtataas ng aming tinig upang luwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan. Papurihan ka namin, Panginoon, sa mga kagila-gilalas mong mga gawa. O Lord, sa oras na ito kami ay nagpapakababarin sa iyong harapan upang hiningin ang mga bagay na nagawa namin sa ibutang ito. Mangganal, patawarin niyo po kami kung kami man ay nasumbungan mo na nagkasala sa iyo maging sa aming mga kapwa. Alisin mo, Lord, at mapuring ng karumihan sa aming mga puso upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyo sa oras na ito na tumawag at sumamba sa iyong dakilang Panginoon. Lord, salamat din sa pagkakataon ito na binigay mo sa amin na kung saan ay ibinangon mo ang bawat sa amin sa mga higaan at kanilang buhay at ang kalakasan. Salamat sa iyo ng marami, Panginoon, sa mga bagay na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na naririto kami lahat, Panginoon, sama-sama ng mga kapatid upang luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa oras na ito, dalangin namin na pangunahin mo po ang bawat sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral. Loobin mo naman, Panginoon, na ang iyong lingkod na gagamitin ay ilagay mo sa iyong likuran upang ang lahat ng mga bagay na mahahayag ay sa ikanuluwalhati at ikatututo ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan at pagkaunawa sa mga bagay na ito upang ito'y magsilbing kaalaman ng bawat sa amin at magsilbing kalakasan ng aming mga pananampalataya sa iyo. Lord, alisin mo ang mga uri ng balakid, Panginoon, sa aming pag-aaral at bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. Lahat po ng ito, Ama, ay aming hinihiling sa iyo. Aming pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yan, salamat po at pwede na po tayong magsimpo. Yan, so bago po tayo mag-start, natatandaan pa po ba natin yung lesson natin last week? Yan, ano po? Process. Yan. So, doon ay ating natutunan na mayroong proseso na ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? At ang proseso yan ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So, ngayon naman po, ang nais kong share sa inyo ay pinamagatan po rely on God. Ayan. So, paano ba tayo magre-rely sa ating Panginoon? Paano tayo aasa sa ating Diyos? Ano po? Yan po yung ating mapag-aaralan sa umaga pong ito. So, dito sa verse ng 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, sabi dito, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. And sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. So sa atin, sa Christian, ang nais ng Diyos sa ating buhay ay lumakad tayo ng may kabanalan na kasama ng Diyos. Diba? Sabi nga sa sulat ni Apostol Pedro, tayo ay magpakabanal sapagkat siya ay banal. Diba? So tayo, ang sinasabi ng Biblia, o sinasabi dito sa verse na to, ay sanayin natin yung ating sarili na lumakad sa kabanalan. Ang sabi dito sa verse 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. No? So dito makikita natin mga kapatid, ano po, yun daw
pagsasanay sa katawan, dito sa sanlibutan ito, yung physical body, meron daw yung kaunting pakinabang. Pero yung spiritual, ano po, ay may pakinabang dito at hanggang dun sa kabilang buhay. Diba? So dito natin mapag-aaralan paano ko ba gagamitin yung buhay ko na ako ay umaasa sa ating Panginoon. Diba? So lahat po ba tayo umaasa sa ating Panginoon? Amen. Ano po? So siya yung ating dapat na asahan. Ano po? Habang tayo ay nabubuhay. Meron akong dalawang bagay na na-share sa inyo. Ano po? So number one, ito yung tinatawag na self-reliance. Ano po ba yung self-reliance? Yan, pagtitiwala sa sarili. Ano pa po? Rely on yourself. Rely on yourself. Ayan. Saan tinagalo lang? Ibinago lang. Ano pa? Meron pa po? O yung umaasa sa ating sarili. No? So, ano ba yung mangyayari kapag ikaw ay o ang isang tao ay umaasa lang sa kanyang sarili? Diba? Marami kasi mga tao dahil sa labas ko, nakita niyo yung mga simulito yung biyahero. No? Nakikita natin minsan sa likod ng mga jeep. Ano ba tawag doon sa likod ng jeep yung nasa yung Parang tapalubo, ano? yung sinusulatan nila sa ilalim. Di ba, pag ikaw ay humakbang, di ba, meron doon sulat, ako nakasabit. Di ba, minsan nakalagay doon katas ng sibuyas. Ayan, ha? Map guard. Ayun. So, minsan nakalagay doon katas ng Saudi. Di ba? Minsan, ang tagumpay, minsan kiniklaim natin sa ating mga sarili. Kaya ko ito nakuha kasi pinagsikapan ko. Diba? Kalimitan, ganyan ang kaisipan meron tayo. Ano po? Na nakuha ko to, nakamtan ko to kasi mahabang pagsisikap ang aking ginawa. Diba? So, ganyan yung kalimitan na nakikita po natin. Dito sa lesson natin, ano po, yung self-reliance na tinatawag, ano po, ay ating aalamin kung ano ang magiging resulta kapag ang isang tao ay naka-rely sa kanyang sariling kaalaman, sariling kalakasan. Diba? So, let us continue sa book of Isaiah, Isaiah chapter 5, verse 21. Ang sabi po dyan ganito. Sabi po dyan, kahabag-habag sila, napantas sa kanilang sariling mga mata, at marunong sa kanilang sariling paningin. So dito binabanggit, ano po, sa sulat ni Isaiah, ano po, ang word na binabanggit, kahabag-habag. Ano po ba ibig sabihin ng kahabag-habag? Kaawa-awa. Diba? So, sinasabi doon na kapag ikaw daw ay nag-rely sa inyong sariling kalakasan, diba, ang word na binabanggit is kaawa-awa daw. Diba? Ang binabanggit dyan, nagiging silang pantas sa kanilang sariling mga mata at marunong sa kanilang sariling paningin. Yan naman yung realidad, di po ba, na tayo, ang tingin natin sa sarili natin, minsan, lagi tayong tama. Diba? Kung titingnan natin yung background ng aklat ng Isaiah, ano po, dito sa chapter 5, buksan niya po natin yung mga Bible natin. Sa aklat po ni Isaiah, chapter 5, medyo ibaba natin yung basa sa verse 20. Chapter 5, verse 20. Sino po pwede magbasa? Sige po, babasa po. 5:20 ng Isaiah. Sige po, huwag po kayong mahiya. Sa aba nila, tawag ang mabuti at masama, at ang masama ay mabuti at nairaraming dilim, ang liwanag at dilim, na inaring mabait, ang matamis at matamis ang mabait. Ayan, ano po. So, tingnan natin yung binabanggit doon. Ang sabi doon sa version nitong Bible ko, ano, kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. Ayan, so mayroong parang
twisted na nangyayari. Ano po? Ang sinasabi doon, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ay dilim, na inaaring mapait ang matamis at ang matamis ang mapait. So nababago. Kasi minsan, kapag ang kaisipan natin ay lagi tayong tama sa ating sariling mga mata, anumang bagay na ginagawa mo, ay iisipin mo na ito ay tama. Di ba? Yun yung iisipin mo. Ay, ito, alam ko na to. Napagdaanan ko na to. Natutunan ko na to. So, kahit na anong gawin mo, ito na yung tama para sa akin. Pero based dito sa lesson natin, ano po, kung babalikan natin yung mga pinag-aralan natin, yung mga nakaraan, ano po, yung, ano po ba yung mga pinag-aralan natin itong February? Yung providence of God, di ba? Kung titingnan natin minsan, ano ba yung tama para sa Diyos at ano yung iniisip natin na tama para sa ating mga sarili. Di ba? So dito natin tingnan na sinasabi dito sa Isaias, kahabag-habag tayo, na ang ating mga sarili iniisip natin na laging tama tayo sa ating sariling paningin. Diba? Okay, let us continue. Letter A, we found unfaithful. So ito pala yung nangyayari sa isang tao, sa isang Kristiyano, kapag ang ating sarili ay inaasa natin sa sarili nating kaalaman. Diba? Nawawala daw yung pagiging matapat natin sa ating Panginoon. Nasabi doon sa 1 Chronica chapter 10, verse 13, ganito ang ating mababasa. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang kataksilan. Naging taksil siya sa Panginoon sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. So tingnan natin, alam po ba natin yung story dito ni Saul? Nung siya ay maging hari, ano po, ng Israel. Si Saul ay unang hari. Diba? So doon natin makikita, nung siya ay ginawang hari ng bayan ng Israel, ano po, ginawa niya yung kanyang kayang gawin. No? Pero dito sa huling parte, ano po, makikita natin, naging taksil siya sa Panginoon sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Nawala yung kanyang katapatan. Ano po ba ang utos ng Diyos sa kanya nung siya ay lumusog? Patayin. Yan. Lilipulin lahat o papatayin ang lahat. Pero anong nangyari? Anong ginawa niya? Yan, nagkaroon ng interest. Ano po? Yung utos ng Diyos, ano po, ay hindi niya sinunod. Nawala yung kanyang katapatan sa Diyos. Nagkaroon siya ng interest sa mga bagay na material. Diba? So kapag minsan, doon tayo nagre-rely sa ating sarili, imbis na mag-rely tayo doon sa utos ng Diyos, ay ito yung sinabi ng Panginoon. Ito lang yung kailangan kong gawin. Diba? Yun yung nagiging problema. Ano po? Kapag sinuway natin ang utos ng Panginoon, inaalis ng Diyos yung pagpapala sa bawat isa sa atin. Diba? So yun yung nagiging problema. Kapag hindi ka umasa dun sa sinasabi ng Panginoon o hindi ka sumunod sa sinasabi ng Panginoon, minsan akala natin yung ginagawa natin ay tama, pero ito pala ay nagiging mali. Diba? Yun yung nagiging problema. Kaya ang Panginoon, nakaplano ang lahat ng mga bagay. Diba? Ipinaplano ng Diyos ang lahat ng mga bagay at ang kailangan mong gawin is sumunod sa Panginoon. Tama po ba? Yung po ba dapat natin gawin? Amen. Yun po. Yun yung kailangan natin gawin upang hindi tayo matagpuan na hindi tayo nagiging tapat sa ating Diyos. Pangalawa, or letter B, we found undeveloped. Diba? So parang, ano ba yung sa Tagalog yung undeveloped? Parang, hindi gawa? Hindi buo? Ano ba? Hindi pa tapos? Hindi mo kompleto. Yan, ano po? So, doon natin makita, tingnan natin, no? So, kapag ka daw tayo na mga mananampalataya sa Diyos, ano po, ay sa sariling kaunawaan, sa sariling kaalaman tayo umaasa, ang sabi doon, natatagpuan tayo hindi sapat, hindi kumpleto sa ating mga sarili. 1 Corinthians chapter 11 verse 30, ang sabi po dyan, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at
masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. So ito yung nagiging problema. Ano ba yung kailangan nating gawin upang tayo ay matagpuan ng Diyos na tayo ay nagiging matibay sa ating pananampalataya? No? Ano ba yung kailangan nating gawin? Kasi kung tayo ay umaasa lang sa sarili nating alam, di ba? Minsan kasi meron tayong alam, tapos merong alam o merong bagay na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Minsan pag hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, doon tayo minsan bumabagsak. Maging sa sinasabi o tinatawag natin na salvation. Diba? Marami akong narinig na uri ng preaching o teaching about salvation. May nagsasabi, itaas mo lang ang kamay mo, ligtas ka na. Tama mo ba yun? Diba? Itaas mo lang ang kamay mo, ligtas ka na. Tumawag ka lang sa Panginoon, ligtas ka na. Diba? So minsan, nagre-rely tayo dun sa ano yung unawa natin dun sa mga bagay na ating nababasa. Kaya ang Bible o si Apostol Pedro, meron siyang warning pagdating po doon sa tinatawag na iba't ibang uri ng pananampalataya. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 16, buksan niyo nga po sa inyong mga Bible. Pakibasa po sa unang mga kasumbong. 2 Peter chapter 3 verse 16. Ngayon ang naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon sinasalita ang mga bagay na ito, na doon ito ang pinahirap unawain, na sinisinsahin ng mga ginawa kanap at ng mga walang tula. Nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ayan, maraming salamat po. So si Apostol Pablo nag-warning. Kasi minsan, ang pag-aaral ng Biblia, kailangan talagang pag-aralan mabuti. Kailangan ng udyok ng Holy Spirit upang maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Pero sinasabi dito ni Pedro, meron daw mga sulat si Apostol Pablo na mahirap unawain. Na ang ginagawa daw ng iba ay sinisinsay. Ano yung sinisinsay? Sinipis, binabaluktot. Na minsan yung unawa natin, nagre-rely tayo dun sa, ay ako nag-aaral ako, ay ako marunong ako. So kung ano yung nabasa natin, minsan yun na yung paliwanag natin. Pero ang sabi dun sa last verse, no, ang sabi doon, sa ikapapahamak din nila. Minsan, pagdating sa salvation o pagdating sa pananampalataya, ang kailangan natin is pag-aalang mabuti. Ayon sa kalooban ng Diyos, ay pauunawa tayo. Pauunawa sa atin ang kanyang kalooban. Diba? Sabi doon sa binabasa natin, dahil dyan, no, marami sa atin ang mahina at masasakitin. Pag sinabing spiritual sickness, ano po ba yan? Spiritual sickness. Nalalayo na sa Diyos. Parang nalalayo na sa Diyos. Nalalayo sa Diyos. Yan, ano pa? Naglalagda tayo sa paglilingkod. Yan, naglalamig sa paglilingkod sa Diyos. Nanghihina. Yan. So, yung dahilan, ang sabi dito, kaya marami sa inyong mahina at masasakitin, dahil mayroon kasing ipinagagawa ang Diyos sa atin. Diba? Ang tao, kapag siya ay nanghihina, andun na yung tayo na, ay, sa susunod na lang po ako atin. Ay, sa susunod na lang po ako magbabasa ng Bible. Sa susunod na lang po ako mag-pray. Sa susunod na lang po ako attend ng mga gawain. Diba? Yun yung tinatawag na spiritual sickness. Yun yung dahilan kung bakit ang sinasabi dito, marami ang mahina at masasakitin. At ang iba, sabi doon, ay nangatutulog. Ang tinutukoy niya is yung pananampalataya. Dahil sa tayo ay nagiging masasakitin sa mga bagay na spiritual, nawawala sa atin yung tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi na tayo nakapaglingkod. Ang word na binanggit dun sa ibang version, ang iba daw namatay na. Namatay na yung pananampalataya. Diba? Yung dating matibay, dating active, ngayon ay tumigil na sa paglilingkod. Tapos, minsan, maka-encounter tayo ng mga ganun na magsasabi, dati ako dyan dati member ako dyan. Dati masipag ako dyan. Dati
masigasig ako sa paglilingkod sa Diyos. Pero ngayon, iniwan ko na. Yun ang pinaka malungkot na bahagi ng buhay ng isang tao. Diba? Yung bahagi na kung saan dati kang matibay, ngayon ikaw ay tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Minsan dahil sa ang pag-asa mo ay nasa iyong sarili. Ang kaisipan mo ay nasa iyong sarili. Umaasa tayo sa kung ano yung takbo ng sitwasyon. Diba? Ay kung si brother ay umattend, attend ako. Ay kung yung kaibigan ko umattend, attend po ako. Sige po, pag hindi po busy yung asawa ko, attend po ako. So minsan yun yung mga nagiging problema kapag tayo ay nakarelay doon sa ibang tao. Diba? Kaya sinasabi kung sa tao tayo aasa, diba, ano mangyayari? Mabibigo. Diba? Kaya dapat ang pag-asa natin ay nasa ating upang hindi sa atin mangyari ito. Darating yung panahon, marami daw ang magiging mahina at masasakiti. Diba? Anong kailangan kong gawin? Kung ano yung kailangan mong gawin upang tayo ay maging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, next, letter C. We found unfruitful. Hindi tayo nagbubunga. Bakit nga ba hindi magbubunga? Kasi tayo umaasa lang sa sarili natin. O minsan, umaasa tayo, kapag po umulan, baka hindi mo muna ako makasimba. Diba? Minsan, nakadepende doon sa panahon. Meron po bang ganun dito? Meron po ba dito nakadepende sa panahon? Sabi, kahit bumagyo, kahit dumindol, sisimba ako. Umanggol. Ay, hindi ko muna, umanggol ko kasi. Ito yung problema. Ako, di ba yung bumagyo, sisimba, pero pag umanggol, magkakasipon kasi. Hindi muna. No? So dito, sabi doon, hindi tayo nagbubungang spiritual. Diba? Ang sabi sa Mark chapter 4, verse 19, ang sabi dyan, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Alam niyo po ba yung story dito? Ito yung sinakaalala. Puno ng igos. Ha? Puno ng igos. Ah? Puno pa ng igos. Puno ng igos? Sino ba? Malapit na. Yung story? Yan, yung maghahasik. Nakita niyo yung mga ayan, yung maghahasik, di mo ba? So dito, ang sinasabi doon, sa pagsusumagit na ukol sa sanlibutan, no po, at ang daya ng mga kayamanan at ang pita sa ibang bagay na nagsisipasok, ang nagsisiini sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Kung minsan kasi, sa pananampalataya natin, kapag narinig mo yung salita ng Diyos, nagiging excited ka. Di ba? Yung unang pagkakataon na malalaman mo ay meron palang ganitong mga salita ang Diyos. Diba? Sa akin kasi sa panahon ng pagtuturo ko doon sa mga wala pa sa Panginoon, no? Marami akong na-encounter na sa umpisa ng pag-aaral masigasig. No po? Nakikinig talagang focus sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. And then kapag sila ay nabaptize, kapag sila ay tumanggap na sa Panginoon, kapag dumating yung problema, nawawala sila sa Diyos. Yun yung nakakalungkot. Kaya naalala ko tuloy yung isang pastor, nagkaroon ng fellowship yung mga pastor. No, kasi dito sa Laguna at Cavite, ang pinasanayan dito, every month merong fellowship yung mga pastor. No? Ngayon, nagkaroon ng fellowship. Sa pagkakaroon ng fellowship, nagsama-sama yung mga pastor at nag-usap-usap. Ang topic nila, yung mga problema sa kanilang mga local churches. Ang sabi ng isang pastor, pas ang problema ko dun sa amin, ang daming mga paniki sa Kesame, sabi niya. Tambak yung paniki. Ngayon, ang sabi ng isa, naku sa amin, ganun din. Tambak din ang paniki sa amin. Tapos yung isa ay tahimik lang, yung isang pastor.
Sabi nung dalawang pastor, bakit tahimik ka ba? Wala bang problema sa church mo? Sabi nung isa, sa amin wala nang problema. So bakit ganun sa amin? Kahit anong gawin ko? Hinuli ko na nga sila, binaril ko na nga, pero babalik-balik sila doon sa church namin o sa simbahan. Sabi nung isa, ganun din sa amin, talagang napakahirap kahit anong gawin namin, babalik-balik yung mga paniki. Sabi ngayon ng isang pastor, sa amin wala lang problema. Alam niyo ba kung anong sekreto namin para yung mga paniki ay mawala? Sabi ng pastor, ang ginawa ko dyan, nilambat ko na ng paniki. Wala akong iniwan kahit isa. Tapos nung malambat ko, binaptize ko lahat. Pagka-baptize, next Sunday, wala nang bumalik na paniki. Yan pala sikreto. No, kasi kalimitan sa mga local churches, after mong maturuan, after mong mabaptize, hindi na bumabalik sa church. No, so yung problema daw, ang sabi dito kasi, kapag dumating yung pagsubok sa kanilang buhay, ano nangyayari? Iniiwan nila yung pananampalataya. Kasi ang kanilang puso ay umaasa sa kanilang sarili. Hindi pwede, mga batidan po, hindi pwede na tayo ay aasa sa sarili nating alam. Hindi tayo pwede na aasa sa sarili nating kalakasan. Kundi ang kailangan natin, tayo ay umasa sa ating Panginoon. Number 2, ay sabi sa Ecclesiastes pala, Ecclesiastes chapter 1 verse 2 and 3. Ang sabi ko dito, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kaya natin itong sinasabi ni King Solomon, pinag-aralan niya ang lahat ng bagay, hindi nagsasabihin niya dito sa verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Verse 3, sabi niya, anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng tao? So kung titingnan natin, pag-aralan natin yung buhay natin sa pagiging Kristiyano at pagiging hindi Kristiyano, anong difference? Ano yung pagkakaiba natin? So ang sabi ni Ecclesiastes, sabi ni King Solomon doon, walang kabuluhan. Sa verse 4, pag binasa natin yung verse 4, lumilipas ang mga langit at hindi mo na maaalala. Ba? So ano yung meron kong kabuluhan sa buhay natin kung tayo ay mabuhay dito sa sanlibutan? Diba? Kasi masasayang ang lahat. Once na ang buhay mo ay nawala sa Panginoon, sayang lang yung buhay. Diba? Magiging useless, meaningless yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. So ano kailangan natin gawin? Number 2, rely on God's plan. Magbigay tayo kung sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ano yung gusto nangyari ng Diyos sa ating mga buhay? Sabi sa Jeremiah chapter 17, sabi natin yung ating mga Bible. Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8, sabi dyan, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay mahuhuli. Tingnan natin ito mga kapitid. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Kapag tayo ay ibinigay natin yung buong tiwala natin sa Diyos, sabi doon, mapalad tayo. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagkubuhay. Kaya natin ito. Kapag tayo ay umasa doon sa plano ng Diyos sa ating buhay, na tayo ay palaging nagtitiwala o naglilingkod sa ating Panginoon, ang sabi doon, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig.
Nakakita na po ba kayo ng isang puno na ang kanyang ugat ay nasa mga tubig kung siya ay natutuyo? Diba? Sa kanahunan at hindi ka pa nahunan, ang punong ito ay nananatiling matibay. Diba? So kasi yung source niya, ano po, ang Panginoon. Ganun din tayo sa atin. Kaya sabi niya, mapalad ka kapatid kapag ang tiwala mo ay nasa Panginoon. Diba? Para kang isang puno na kailanman ay hindi ka mabuhaw. Diba? Dahil ang Panginoon ay kasama mo. Dahil ang Panginoon ay pinagkakatiwalaan mo. Merong isang bata na umakyat sa isang puno. Magkasama sila ng kanyang tatay. Habang sila ay naglalakad, nakita yung bata ng puno, agad itong umakyat. Pag-akyat niya doon sa puno, nung nandun na siya sa mataas, bigla siyang tumalon doon sa kanyang tatay. Nagulat yung tatay niya, sinalong doon. And then paglalakad nila, ang sabi ng tatay, anak, bakit mo ginawa yun? Bakit ka tumalon? Ang sabi ng anak, kasi nandiyan ka tatay. Alam mo, ganoon din tayo mga katiban ko. Kapag alam mo na ang ating anak na nasa langit ay nandiyan, ilalagat mo ang iyong buhay. Parang tulad ng bata, hindi siya nagkaroon ng namang uri ng pag-aalinlangan. Kasi alam niya, ang kasama niya, yung tatay niya. Di ba? Meron bang tatay na tumalon yung anak niya, iiwasan? Meron po ba gano'n? Wala. Walang magulang o walang ama, no? Na kailanman ay titingnan niya na mapapahamak yung kanyang anak. Ganun din ang Panginoon sa ating buhay. Diba? Ganun din po ang Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Kaya ang kailangan dito, ang sabi doon, rely. Next, letter A, we became confident. Naranasan niyo na po ba yun? Na kayo ay maging confident. Ang sabi ng Rexona, ang sabi ng Rexona, everyone let you down. Diba? Hindi ka papabayaan, di ba? Ang sabi ng Awit, chapter 27, verse 3, bagaman magkampo laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Nakita niyo yun? Kung gaano katibay yung kanyang paniniwala, yung kanyang tiwala dun sa Diyos. Bagaman magbangon ng digmaan laban sa akin, gayon man ako'y magtitiwala pa rin. Di ba? Confident siya as a Christian na ang kanyang kalakasan ay ang Panginoon. Naalala ko tuloy yung sino ba yun? Yung isang hari na pinalibutan ng mga kaaway sa Kronika. Si Josaphat, si King Josaphat. Di ba? Nung magbuhat sa kanya ang lahat, nagsama-sama yung mga bansa sa palibot niya upang siya ay sakupin. Di ba? So, anong ginawa niya? Ano pong ginawa ni Josaphat? Sino nakaalala? Nabasa niyo na po yan sa Kronika? Ang ginawa ni Josaphat, siya ay lumuhod, tumawag sa Diyos, ano po? At ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya? Inilagat niya kasi yung kanyang tiwala. Alam niyo ang ginawa niya, no? Dun sa time na ang mga kaaway ay nandyan sa kabila ng bundok, ano po? At nakahanda sila, nagtitipon sila para sakupin, ano po? Ang haring si Josaphat. Ang ginawa ni Josaphat, inihandaan niya rin yung kanyang konting book. No? Kakaunti lang ang kanyang book. Alam niyo ang mga pinili niya? Yung mga musician, yung mga manunugtog ang kanyang pinili para makipaglaban. Nilagay niya sa front row yung mga manunugtog. Sila ay tumutugtog habang sumusulong sa laban. Ano po ba ang dapat?
Sino rito nakapanood ng mga Old War? Diba? Ang nilalagay sa unahan, yung mga may palasok, yung mga may sibat, no po? Yung merong malalakas na lalaki, malalaking lalaki, yun yung ilalagay sa unahan ng hukbo. Pero si Josaphat, ang nilagay niya, yung mga manunugtog. Ang sandata ay ang instrumento ng pagpupuri sa Diyos. Bakit? So bakit kaya na ginawa yun? Ano ang nasa isip ni Josaphat? Ano ang maiisip mo, kapatid? Pag sinabi, inilagay niya yung hukbo ng mga manunugtog sa unahan, ano ang meron sa kanya? Pagtitiwala sa Panginoon. Pagtitiwala sa Diyos. Diba? Alam niya kasi nakakampi niya ang Diyos. Yun yung pinaka matibay nating sandata sa ating buhay. Kapag alam mo ang Diyos ay kakampi mo, hindi ka matatalo kayo. Ano ang ginawa ng Diyos sa panahon ng Josaphat? Linito niya ang lahat ng mga kaaway. Diba? Sila ang nag-away-away. Bakit? Linito ng Diyos. Yung pagdating ni Josaphat, hindi niya kailangan ng sibat. Hindi niya kailangan ng espada para talunin ang kaaway. Ang kailangan niya, yung mga tao na magdadala, magbubuhat ng mga samsam na ginatalo ng kanilang kaaway. Tignan niyo po yun, kung paano kumikilos ang Diyos dun sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Yun yung kailangan mga kapatid, no? Magiging confident ka kasi alam mo, meron kang Diyos sa buhay. Yun po yung kailangan. Letter B, we will become progressive. Lala po ka. Spiritually. Kasi tinitiwala mo yung sarili mo sa Diyos. Sa simula, sabihin natin, ay ako, ano pa lang ako, beginner. Diba? Green apple. Alam yun? Nagsisimula pa lang ako. Pero kapag itinitiwala mo yung sarili mo sa Diyos, magiging ka pag-isay. Magkakaroon ng progreso ang pananampalataya mo sa Diyos. Ang pagiging lingkod ng Diyos. Letter C, we became diba? Kasi nga nagtitiwala ka. Ang kailangan natin is yung tiwala mo sa Diyos ay hindi mababago. Ano man yung sitwasyon. Merong isang lalaki na nagiging sigat dahil siya ay magaling mag-balance. Yan. Kumukuha siya ng lubid, tinatali niya sa magkabila. Nakita na kayo ng gano'n? Sino ito yung malunong ng gano'n, yung balancer? No? Kukuha ng lubid dito, nakabit sa kabila, and then tatawid siya gano'n. Meron kayo nakita gano'n? Sa Facebook. No? So, itong lalaki na to, sobrang sikat. No? Naghihiyawan yung mga tao sa kanya. Sinasabi nila, napakagaling ng tao yan. Kaya niyang gawin yan. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng isang lubid, itinabit niya doon sa magkabilang building. Tapos, tinatanong niya yung mga tao, kaya ko ba to? Nagsisigawan yung mga tao. Sabi ng mga tao, oh, kaya mo yan, naniniwala kami sa'yo. So sinubukan niyang tumuntong doon sa umpisa at tinanong niya uli yung mga tao, nagtitiwala ba kayo na kaya ko itong tawirin? Sumigaw yung mga tao, oh, naniniwala kami, kaya mo yan. Ang ginawa niya, bumaba siya, kumuha siya ng kartela. Kartela? Alam niyo yung kartela? Bilbaro? Yung may gulong sa unahan, diba? Alam ni Brother Jesse yan eh. May gulong sa unahan ng isa, tapos may hawakan. No? Ang ginawa niya, tinanggal niya yung goma na tira dun sa gulong, yung, tawag doon? Mag? Yung mag? Ayun ha? Frame. Yan, sensya na kayo, di ko alam yun. Ayan. Nilagay niya sa lubid, nakaganon yung gulong doon sa lubid. And then, tinanong niya yung mga tao, sa palagay niyo, kaya ko kaya itong itawid mula rito hanggang sa kabilang building? Eh, di
nagsigawan yung mga tao, naniniwala kami sa iyo. Tiwalang-tiwala kami sa iyo. Sabi niya gano'n, sino ang nagtitiwala sumakay? Sino kayang sasakay? Diba? Ang sabi niya, kung nagtitiwala kayo, sumakay, itatawid ko kayo mula dito hanggang dun sa kabila. Ang problema na wala, yung lahat ng nagsisigawan na wala. Diba? So minsan kasi, depende sa sitwasyon. Lord, naniniwala ako sa iyo, depende po sa sitwasyon. Diba? Depende po kayo. Pag between life and death, Lord, pasensyahan na po tayo. Yun yung problema. So dito ang kailangan ko, tayo maging matatag yung ating pagtitiwala sa Diyos. Katulad ni Josaphat, nagtiwala siya sa Diyos. Sabi ng Romans, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Di ba? So kailangan natin patibayin natin, palakasin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. No po? Dahil ang Diyos ay tapat. Diba? Sa 2 Peter chapter 1 verse 18, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Diba? Kung nasa ating mga bagay na ito, kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos, hindi na tayo kakayahan na mabubuhay tayo na mahabang panahon sa linulang ito na hindi tayo kailanman mabubuhay. Ang tiwala mo ay ilagay mo sa ating Panginoon. Ang tiwala mo ay iasa mo sa ating Panginoon. Dahil kapag nasa iyo, o nasa ang Panginoon ang tiwala mo, hindi ka nakapatid. So, bilang pangulit, mga kapatid, kayo po ay naanyayahan kong magsitayo at pakinggan natin ang sinasabi sa platform ng 1 chapter 15 verse 5. Sabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, itong lesson natin na ito ay pinapulutan natin ng aral sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang sinasabi dito, tayo kailangan magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat kailanman sa ating mga. Tayo nananatiling buhat tayo at tayo po ay yumuko at tumawag sa ating. Magdakila namin Ama ng mga pangyayari ng lahat. Patuloy ang aming pagmuli sa iyo, Panginoon. Patuloy ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, habang kami ay natulog. Lord, salamat sa iyo sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Salamat, O Lord, sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon, na kami ay kailangan na magtiwala sa iyo. Na kami ay kailangan na sa iyo mag-rely ng aming mga buhay. Lord, salamat sa iyo ng marami, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ay nakatunghay sa aming mga sarili, Panginoon, at nakatingin ka sa aming mga puso, O Lord. Alam mo, Panginoon, nababasa mo anong laman ng aming mga puso. Kung paano kami, Panginoon, ay umaasa sa iyo. Kung paano, Panginoon, na kami ay nagtitiwala sa iyo habang kami pinahinggan mo ng aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami maging matatag, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat pangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw ang aming tatawagan. Lord, salamat sa iyo ng marami. Kailanman sa aming mga buhay, alam namin na hindi mo kami binigo. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay laging nandyan sa aming mga sarili, Panginoon, kapag ikaw ay aming tinatawagan. Lord, salamat sa iyo ng marami sa lahat ng bagay nito. Kami naniniwala ang lubos sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na patuloy mo kami samahan sa buhay namin ito. Gawin mo kami, Panginoon, na karapat-dapat sa iyo sa bawat sandali ng aming mga buhay. Upang kami, Panginoon, ay magamit mo sa lugar na ito at maging kasangkapan mo, Panginoon, upang ang mga tao na wala pa sa iyo, Panginoon, ang mga tao na hindi pa nagtitiwala sa iyo, Lord, ay tatawagan kanila, Panginoon, at titiwanan kanila bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga. Salamat sa iyo, Panginoon, ng marami sa mga bagay na ito.
Ito po ang aming dinadalangin sa iyo. Ito ang aming pinagpapasalamat sa iyo. Sa mga Kristo. Ng alam ni Jesus. Amen. God bless you.